Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taong 1990, nang mapadpad sa aming bayan si Mang Claro. Sabi niya, siya raw ay isang treasure hunter. Naghahanap siya at nangungupkob ng mga mahahalagang bagay na may malalaking halaga. Kabilang sa kanyang hinahanap ay mga ginto, diamante, mga mamahaling metal, at yung mga tinatawag na artifacts. May kagamitan din siyang ginagamit para matuntun ang mga bagay na yun. Natatandaan ko, 15 anyos ako nung makilala ko si Mang Claro. Mahilig akong manirador ng mga ibon nun. Partikular na yung mga inahing ibon. Kinukuha ko kasi ang kanilang mga itlog at kinakain. Nasa kalagitnaan ako ng pagkuha ng mga itlog nang makita ko siyang papasok sa isang kuweba. May hawak siyang isang pambihirang bagay na naaalala kong isang mahalagang kagamitan sa pagtuntun ng mga kayamanan. Sa aking pagkakaalam ay isa itong detector. Kinabahan ako nang makita ko siyang naglalakad sa loob ng kuwebang alam kong may pampang at walang sino man ang makakalabas pa ng buhay oras na mahulog ito dun. Dahil sa labis na pag-aalala na baka mahulog siya dun, ay sinundan ko siya para balaan. Tama nga ang aking hinala. Dahil nang makita ko nga siya, ay nakakapit na siya sa gilid ng pampang at nagsisisigaw ng tulong. Kaagad ko siyang hinanapan ng paraan para makaligtas. Gamit ang isang lubid, pinakapit ko siya doon upang magawa niyang iangat ang kanyang sarili pabalik sa aking kinatatayuan. Mabuti na lang talaga at nakakapit pa siya ng mahigpit sa malaking tipak ng bato. Yun ang simula ng pagkakakilala namin ni Mang Claro. Nalaman kong nakapagtapos pala siya ng pag-aaral at siya isang doktor. Naniniwala siyang may mga sinaunang sibilisasyon sa aming lugar na pilit umanong itinatago ng gobyerno. May iilang pruweba siyang ipinakita sa akin, kung kaya't naniwala ako kagad sa kanya. Kaya naman mula nun, kapag may mga napapansin akong kakaibang lugar, ay magkasama na kaming hinuhukay ito para pag-aralan niya. Nitong huli, may nakita kaming isang pambihirang bola na may maraming simbolo. Sabi niya baka raw sinadya itong iwan ng alien upang matuntun ng mga tamang tao. Hindi ko masasabing nababaliw siya dahil may sapat na batayan naman ang lahat ng bagay na isinisiwalat niya sa akin. Sadyang nagagalit lang ang aking mga magulang na sa tuwing napapasama ako sa kanya. Ayon sa kanila, naiimpluwensyahan na daw ako ng pagiging kuryoso at hindi mapalagay sa lahat ng aking nakikita. Kaya naman madalas ay panakaw na lamang kaming nakikita. Kadalasan, sa kagubatan namin ito ginagawa. Nabibigyan ko naman ng rason ang aking mga magulang sa tuwing hindi nila ako mahanap sa bahay. Iyon ay dahil mahilig naman talaga akong manirador ng ibon. Yun ang bagay na hindi nila maiaalis sa akin. Kapag nakakalusot na ako, ay nagtatagpo na kami ni Mang Claro para hukayin ang bagay na pinaniniwalaan naming karugtong o may koneksyon sa bolang natagpuan namin. Habang naghuhukay, nakaramdam ng uhaw si Mang Claro. Sinabi niyang magpahinga na muna kami dahil kanina pa siya nagugutom. Umayag naman ako at nagpahinga nga kami. May dala din akong baon
at sapat ito para sa aming dalawa. Pasalampak siyang naupo sa isang gilid nang magulat ako sa biglang paglipad ng isang bagay sa ere. Napagtanto kong isa itong tagulilong. Uri ng ibon sa amin na sadyang kailap at kahirap hanapin. Hindi namin namalayang nariyan lang pala ito sa gilid at nagulat lang nang biglang naupo sa tabi si Mang Claro. Mabilis kong hinanap ang inahin para tiradrin nung mapansin kong hindi pa napipisa ang itlog ng nasabing ibon. Si Mang Claro naman ay nanlaki bigla ang mga mata, sabay titig sa lupa. Iba ang tagulilong kong mangitlog. Hindi ito gumagawa ng pugad. Basta nangingitlog lang ito sa lupa. Ang pambihirang kakayahan ng ibon ay ang lituhin ka sa tunay na pinagtataguan nito. "Uy! Liwanag oh!" Bulalas ni Mang Claro na ikinakunot naman ang noo ko. Wala naman akong nakitang nagliliwanag. Hindi kagaya ng sinasabi niyang nakita daw niya. Nagtaka tuloy ako at muling napatitig. Ngunit wala naman talagang nagliliwanag. Itlog lang ang aking nakita at isang napakakinis na batong kulay pula. Tila ito hulin sa labis na kinis at napakatigas. Dinampot ni Mang Claro ang bato at sinuri. Dahil nga sa siya ay isang treasure hunter, itinago niya ang bato at nag-aya ng umuwi. Bukas na raw bumalik at baka swerte na daw kaming makahanap ang katawan ng bolang pinaniniwalaan naming isang susi. Kinabukasan nga at nang bumalik kami ay sinuwerte kaming bigla. May natagpo ang kabaong si Mang Claro. Kulay puti at napakaraming intrikadong disenyo. May mga banyagang lengguwahe ding nakasulat dun at may malaking bilog na tila susian sa pinakagitna. Naalala ni Mang Claro ang bato at labis na nagalak. Sabi niya, mukhang iyon na nga raw ang bagay na matagal na naming hinahanap. Itinapat nga niya ang bola sa butas at ipinasok. May tumudog bigla sa mahabang kabaong at lumitaw sa amin ang isang tila bangkay na balot ng tela. Nagkatinginan kami ni Mang Claro. Malinaw na mukhang may kababalaghan ngang nangyari sa aming lugar ilang daang taon na ang nakararaan. Alam kong dinala niya ang bangkay sa kanyang tahanan, ngunit hindi ko alam kung ano nga ba ang kanyang ginawa rito. Basta ang huli kong natatandaan ay nagkita kami muli ni Mang Claro na nangangalong mata ang kanyang mga mata. Tila hindi natutulog at palaging gutom. Walang patid din ang kanyang nadaramang uhaw na kung tutuusin ay hindi naman sana siya nagkulang sa supply ng inumin. Medyo nag-alala ako at iminungkahi ko sa kanya na magpatingin sa doktor. Ngunit tinanggihan niya ito. Baka kasi simpleng pagod lang ang kanyang dinaramdam at mawawala din pagkalipas. Muli kami naghiwalay pagsapit ng hapon at kinabukasan, nagkagulo ng mga tao. Nang mahuli si Mang Claro sa aktong nilalantakan ng isang bangkay, na ang hula ko ay yung bangkay na natagpuan namin. Hindik, sindak, takot at pandidiri ang aking natagpuan nang makita ko ang kanyang ginagawa. Doon na nagsimula ang pagiging palaboy ni Mang Claro. Kung saan-saan na lamang siya nakakarating na tila ba wala na sa tamang pag-iisip. Dumating ang panahon na isang residente ang hindi nakatiis at isinumbong siya sa pulis. Tinugi siya. Ngunit hindi siya mahuli-huli ng mga pulis. Ilang kaso na ang kanyang iniwan para ligpitin ng mga alagad ng batas
Ngunit wala silang ideya kung paano at bakit nawawala na lang siyang bigla at tila ba nalilito ang mga pulis kung paano niya nalalamang huhulihin na siya. Lumipas ang ilang taon at nananatili siyang pinaghahanap. Marami ang nagsabi na naging rebelde raw si Mang Claro o di kay pumasok sa kulto. Palatandaan na lamang yun ng mga biktimang naiwan sa crime scene na kalunos-lunos at nawawala ang mga laman loob. Hindi ko alam kung bakit niya nagawang lumantak ng tao. Mabait si Mang Claro at hindi kayang manakit ng insekto. Duda ko may kinalaman yung bangkay na nakita namin nung naghuhukay kami. Nang mag-20 anyos na ako, hindi sinasadyang magkatagpo muli ang aming landas sa malaking palengke sa bayan. Namimili ako ng mga baka at kalabaw nun. Samantalang wala pang tigil at hindi mamatay-matay ang usapin tungkol sa pagiging kriminal umano ni Mang Claro. Nagkaroon na siya ng patong sa ulo. Malaking halaga kung tutuusin. Ngunit dahil kinikilala ko siyang kaibigan, hindi ako kailanman gumawa ng hakbang para mahuli siya. Kasalukuyan akong nakikipagtawaran sa isang komprador nang magkabanggaan kami. Tumatakbo siya at tila ba nagmamadali. Nagbago na rin ang kanyang itsura. May makapal na balbas sa mukha at tila ba mas tumanda ng ilang taon. Nang magkatitigan kami, napangiti ako. Ngumiti rin siya at nakilala pa rin niya ako. Ruel, kamusta ka na? Ang laki mo na! Magiliw niyang tanong sa akin at hinila ako sa sulok. Hindi ko alam kung ano nga ba ang sumapi sa akin at bigla ko siyang niyakap. Mabait naman talaga siyang tao, kaya parang ako ang napapagod sa ginagawa niyang pagtakbo at pagtakas sa mga kapulisan. Hinila ko siya sa isang lugar na tiyak akong walang makakatuntun sa kanya. Lalo na't napapansin kong nagiging alerto ang lahat ng pulis sa palengke dahil may nakakita umano kay Mang Claro. Mang Claro, hindi ka na dapat nagpupunta pa dito. Alam mo namang mainit sa yung mga alagad ng batas, di ba? Sambit ko sa kanya. Matapos siyang gumanti din ng isa pang mahigpit na yakap sa akin. Napatungo siya. Ayaw doon niyang magpahuli. Inosente raw siya. Pinapalabas lang ng mga tao na masama siya para agarang mahuli. Ang totoo niyan, nung pagbintangan siyang kumain ng tao, tinurukan daw siya ng mga nagtatanong sa kanyang mga pulis ng pambihirang droga para gumawa siya ng masama. Naging kalaban siya ng gobyerno dahil sa mga lihim na kanyang natuklasan. Alam niyang malihim akong tao kaya tiwala siyang hindi makakalabas ang kanyang lihim sa iba. Hindi din daw ako dapat mag-alala dahil may taglay daw siyang agimat na ginagamit niya para lituhin ang mga pulis na naghahanap sa kanya. Kung alam ko daw ang tagulilong, malaki ang naitulong nito sa kanya. Mahirap daw hanapin ang nasabing ibon dahil mahilig itong manlinlang. Tila ba hindi aakalaing kaya nitong magtago sa harapan ng isang tao kahit nasa tabi lang naman talaga ito. Kapag may panganib naman, naririnig umano niya ang huni ng ibon. Tila ipinapaalam na nasa malapit lang ang mga tumutugis sa kanya at pinaghahanap na siya. Hindi daw ako dapat mag-alala dahil nag-iingat naman siya. Dahil doon ay nakumbinsi niya ako kahit papaano. Pero hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Hindi ko aakalaing magkakaputukan ng mga oras na yun sa bandang pagtataguan namin. Kaagad na umalis si Mang Claro at dinaanan pa ang mga pulis na makakasalubong niya. Nagulat ako dahil nagawa niyang maging isang matandang babae at may dala pang basket, kaya maayos siyang pinadaan ng mga alagad ng batas.
Narinig ko nang tanungin siya ng isa sa kanila kung may napansin ba siyang lalaking nagngangalang Claro. Ngunit umiling mismo ang lalaki at walang anumang umalis. Sa nasaksihan kong yun, ay natitiyak kong may kapangyarihan nga ang agimat at taglay ng aking kinikilalang kaibigan. Yun nga lamang, isa sa mga pulis ang nagkataong may dalading agimat at hindi nagawang tabla ng taglay na bato ni Mang Claro. Inalerto nito ang mga pulis kaya hinabol pa din siya at pinaputokan. Sa pagkakataong yun, tinamaan si Mang Claro sa binti at hindi na nakalakad pa. Namimilipit sa sakit na dinampot siya ng mga pulis para pusasan, kaya nagmamakaawa akong lumapit sa kanila. Bago pa man siya maisakay sa patrol car, may inihagi siyang bato sa akin na pamilyar sa aking paningin. Ang agimat ng taglay ng tagulilong. Hindi na ako nakapagsalita pa nang makita akong nagbago na lang bigla ang ekspresyon ni Mang Claro at kinagat sa pisngi ang isa sa mga pulis. Sumirit ang dugo nito na halos ikinasuka ko dahil nawakwak ang mukha ng lalaki. Sa halip na iluwa ay nginuya pa ito ni Mang Claro dahilan para pagbabarilin siya ng walang awa. Marami kaming naging saksi at nasabi kong hindi makatawa at makatarungan ang ginawa nila kay Mang Claro. Kung sana dinakip na lang nila ito ng maayos. Ipinalabas nilang nagbagong anyo si Mang Claro nun at naging aswang kahit hindi naman talaga totoo. Marami kaming saksi sa nangyari pero hindi ko na ito isasiwalat pa. Natatakot kaming makapagbuntungan nila kami ng galit dahil hindi na isiwalat sa kanila ni Mang Claro ang tungkol sa kayamanang hinahanap din nila. Higit sa lahat, ayaw naming mapagbintang ang aswang kagaya ng ginawa nila sa antingero si Mang Claro.